Thank you, Miss Ayab, sa inyong tanong. Sabi niya, Doc, paano po malalaman na may rabies ang dog? Ano po signs? May dogs po ako. Minsan po nakakalmot ako, especially pag naglalaro po. 2018 ko pa sila dog. Okay, tatlong bagay po, no, sabihin ko sa inyo. 3 things to consider para malaman kung may rabies ang aso. Okay, one is history. History ng aso. Nakakasalamuha ba siya ng mga stray dogs? Kasi yung mga stray dogs po ang primary vector ng rabies sa Pilipinas. 99% of all human transmissions of rabies as well as yung mga pag-transmit din sa mga dogs ay mostly domestic dogs ang vector or sila yung reservoir, storage facilities ng mga rabies na yan, kaya hindi nauubos ang rabies. Kasi may mga stray dogs na nagkikip niyan sa katawan nila, later on lumalabas. Within 14 days namamatay sila pag dumating na sa utak nila and kinakalat nila through their saliva, okay, through bites and pagdila sa ibang animals or tao. History, yung aso mo ba ay nakakasalamuha din ng mga pusa or ibang mga wild animals na warm-blooded na maaaring maging reservoir din ng rabies kagaya ng mga daga? Posible po yan, may cases po ganyan. Okay, so una, history. Kasama din sa history yung vaccination record ng dog. Nabakunahan ba yung aso ninyo the past year? Okay, nabakunahan ba yung aso ninyo talaga yearly? Annual po kasi ang booster ng rabies sa mga dogs, guys, dito sa Pilipinas. Yun po ang requirement because of the prevalence of the disease dito sa ating bansa. Kapag ka nabakunahan naman po ng licensed vet, kapag ka bakuna lang ng breeder, i-disregard nyo yun. Hindi po yun maasa, no? Hindi yun mapagkakatiwalaan. Pero pag bakuna po ng licensed vet, yan lang po ang kinikilala natin at kinikilala legally ng batas, okay? So, yung history, ano bang history ng aso nyo? And titingnan nyo kung may behavior ba siya, kung kilala nyo yung aso, and may change ba ng behavior. We're going to number 2 na. Number 2, signs makikita mo doon sa particular dog kung may rabies nga siya. It could be difficulty in breathing. It could be parang nagsiseizure. Pwedeng nahirapan siyang lumunok. Okay, nagpo-foam, nagbumubula yung bibig. Oo, pag hindi nagtututbrush kasi may mga ibang nagtututbrush, sinasabi ko sa miss ko, pag nagtututbrush sabi ko, uy, may rabies ka na. So, isang sign din, maaari may fever. So, mga general signs ito na hindi naman talaga totally, masasabing rabies talaga unless pumunta tayo dun sa number 3. Okay, dun nga pala, sa number 2, signs ng rabies, nangyayari na po yan kapag dumating na sa utak yung virus. Kasi nagta-travel po yan, may incubation period po yan as tinatawag, window period, na halimbawa nakagat siya sa paa o sa puwetan niya, syempre dadaloy pa muna yon sa mga nervyos, dadaloy muna doon sa mga ugat ng nerves ng aso ninyo, papunta po sa kanyang spine, punta sa brain. Kapag dumating sa brain, doon po nangyayari na yung damage. Nagkakaroon na ng mga signs na parang nababaliw na siya. Dalawang types po ang kinikilala ng rabies symptoms. Una, yung tinatawag na furious type. Furious type po means parang nagwawala yung aso, parang siya, gustong mangagat, nangangagat ng kung ano-anong gumagalaw. Ayan yung furious type. Pangalawa, yung tinatawag na dumb type, D-U-M-B, dumb type, parang nakatulala lang, nagtatago, pag nakita ng mga ilaw or may mga ingay, parang napapraning siya, nagtatago sa isang tabi. Okay, yun po yung dumb type ng rabies. Kaya parang lasing lang, di ba? Kasi mga lasing na na apektuhan yung brain nila ng alcohol, parang ganun din sa mga dogs. Okay, wala na silang control gaano sa sistema nila. Parang nag-spasms na rin yung muscles na. Iba-iba ang epekto. Depende sa kung paano na sinisira ng virus yung utak ng aso at unong parts na ng utak yung nasisira na. Okay, kasi pag dumating na sa utak yung rabies virus, within 14 days po yan, enough na po yung damage na nagawa niya para mamatay yung aso. Usually, hindi na nakahinga yung aso. Okay, so this is a classical cause of death. Hindi na nakahinga because of the rabies effect. Okay, number 3, yun naman pong mga laboratory tests. Pwedeng mag-test ang veterinarian kung may rabies nga siya sa dugo niya. Okay, so yung mga tests na ito, magpapakita, magdedetermine na 100% may rabies talaga yung aso. Kasi dun sa mga signs, pwedeng iba rin ang causes nun. Diba, maaaring yung mga seizures, twitches, nahirapang huminga, baka distemper lang yon.
Okay, so pag rabies, may makikita talaga doon sa tests na particular para sa rabies. Pero hindi talaga totally malalaman na rabies talaga yung nagkakos ng mga symptoms na yon until namatay yung aso, kasi bubuksan niya yung brain niya, kukuha ng biopsy dun sa utak mismo ng aso at titignan na sa microscope kung talagang may rabies virus ba talaga. Yun ba talaga yung naka-apekto doon sa aso, ano pat nagkaganon siya sa behavior niya. Okay, so yun po yung mga signs ng mga dogs na may rabies. So, alagaan po natin yung mga dogs natin. Huwag nating pagalain sa labas. Makakuha po siya ng mga iba-ibang sakit, kagaya ng mga viruses, kagaya ng rabies, sa mga aso po sa inyong paligid. Okay? Sa buong Pilipinas, lagana po ang rabies. Okay? Hindi po masawa-sawata ito ng ating gobyerno, ng mga kaibigan natin sa Animal Welfare Division, sa Bureau of Animal Industry, kasi mahirap po talaga. Kailangan po talaga ng kamay na bakal para po ito ay mawala ng tuluyan, dahil aalisin mo lahat ng stray dogs. And maraming kalaban pagka inalis yung stray dogs, lalo na yung mga animal welfare activists. So mahirap din, mag-aasos din po kasi aalagaan mo yung mga aso sa mga shelters, sa mga pounds. Tapos kung kailangan i-euthanize, magkano rin yung gamot na yon. Mag-aasos po talaga at perwisyo. Kaya huwag niyo pong pabayaan yung mga aso ninyong nakagala or yung mga pusa ninyong nakagala sa paligid. Okay? So hindi na po pwede yan, bawal na po yan. Okay, so keep your dogs healthy, keep them vaccinated. Lagi po dapat updated ang bakuna, pati po yung mga pusa. Okay, pagka kayo po ay nakagat o nakalmot ng aso o ng mga pusa, magpatingin kaagad kayo sa doktor, and huwag kayong mag-atubili magpa-injection ng anti-rabies, okay, post-exposure, yung vaccine, at saka na rin ng anti-tetanus kung malalim-lalim yung sugat. Pwede naman kayo magka-tetano kapag hindi nyo gawin yun. And feed your dogs SDN, the best dog food in the multiverse. Pag kayo nakagat, hugasan nyo kaagad ng soap and water para po madaling mamatay kasi yung rabies virus kapag inugasan with soap. And pagpatingin na kagad kayo.